Gusto mo bang makipagrelasyon sa akin? May girlfriend ako eh. Tama na siguro na ganito na lang muna tayo. Pero gusto ko may tawagan tayong dalawa. Okay. Sige, anong gusto mo? Honey? Or sweetie? O baka baby? Masyado ng common eh. Teka, isip ako ah. McDo. McDo na lang. Sabi nga dun sa commercial, love ko to. Ayos yun ah. Sige, simula ngayon. Ikaw na yung McDo ko ah. Hanggang sa nakatulog na kaming dalawa. Kinabukasan, sabay kaming pumasok ni Kenneth. Pagtawid namin, hinila niya ako. Yun pala, may dadaan pang sasakyan. Napayakap ako kay Kenneth. Nakakahiya. Ang dami pa naman namin kasabay sa pagtawid. Salamat ah. Nakakahiya. Nayakap pa kita. Okay lang, McDo. Huwag mong pansinin ng tao, yung mga tao sa paligid natin. Nag-start na yung klase. At mabilis na natapos. Ewan ko ba? Pagkasama ko si Kenneth, parang ang bilis ng oras. Tuesday. Walang pasok. Nag-gym si Kenneth, kaya naiwan ako mag-isa sa bahay. Hapon na nung nakauwi si Kenneth. Naligo siya pagkatapos at nagpalit ng damit. Kamusta ang pag-gym? Ayun, nakakapagod. Kiss mo nga si McDo para mawala na yung pagod. Sige na. Lumapit ako. Sabay halik sa labi niya. Ang sarap ah. Biglang nag-ring yung cellphone ni Kenneth. Teka lang ah. Tumatawag sa akin si Mama eh. Hello Ma? Ha? Bakit? Sigurado ka ba? Hindi pwedeng mangyari yun. Sige na po. Pauwi na ako. Pagkatapos sila mag-usap, napansin kong natulala siya. Ano bang sabi ng mama mo? Bakit parang problemado ka? Biglang umakyat si Kenneth. Nagmamadali. Nagpalit siya ng damit. McDo, uwi muna ako sa Cavite. May aayusin lang ako ah. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na please. Nag-aalala ko. Basta, lagi mong tatandaan, kahit anong mangyari, mahal kita. Kitang-kita ko sa mga mata ni Kenneth na may mabigat siyang problema na haharapin sa kanila. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sige na, aalis na ako. Babalik ako kagad pag okay na. Ite-text na lang kita. Ingatan mo ang sarili mo, Raymond. Dali-daling lumabas si Kenneth ng pintuan at tuluyan ng umalis. Hindi ko alam kung ano nangyari pero alam ko, maaayos din kung ano man yun. Bakit kaya hindi pa nagte-text si Kenneth? 5 oras na yung nakalipas ah. McDo, bakit hindi ka pa nagte-text? Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Lumipas ang 1 araw, 2, 3, hanggang 1 linggo. Wala pa ring text si Kenneth.
Hanggang isang araw, may kumakatok sa pinto. Dali-dali kong binuksan ang pinto pero hindi si Kenneth ang nakita ko. Sino po sila? Dito ba ang apartment na tinutuloyan ni Kenneth? Opo, dito nga po. Ikaw ba, Sir Raymond? Ako nga po. Pwede ba kita makausap? Sige po, pasok po kayo. Ako pala ang nanay ni Kenneth. Hiningi ko yung address sa kanya para personal kang madalaw. May nangyari po ba sa kanya? Hindi na po kasi siya nagte-text mula nang umuwi siya sa inyo. He's okay. Pumunta lang ako dito para makausap ka. Bakit po? Nag-iisa kong anak si Kenneth. At ako ang may hawak ng cellphone niya. At kaya rin ako ang nakakabasa ng mga text mo. Kung ano man ang namamagitan sa inyo ng anak ko, sana tapusin mo na. Alam mo naman siguro na may girlfriend siya, di ba? Nagulat ako sa sinabi ng nanay ni Kenneth. Alam nating dalawa na mali ang relasyon yung dalawa. Kaisa-isa kong anak yan. Ayokong mabaliwala lang ang mga pinaghirapan ko at gusto kong magkaapo. At isa pa, mga bata pa kayo. Hindi nyo pa alam ang ginagawa nyo. Wala pong namamagitan sa amin ni Kenneth. Magkaibigan lang po kami. Huwag mo nang ikaila. Inamin na rin sa akin ni Kenneth ang tungkol sa inyo. Kaya ako pala siya pinauwi noon dahil sumugod yung nanay ng girlfriend niya sa amin. 3 buwan nang buntis si Jane. Magiging tatay na si Kenneth. Mahirap man tanggapin kasi ang bata pa ng anak ko pero andyan na eh. Kaya ang pakiusap ko lang sana sa'yo, please lang, huwag mo na siyang guluhin. Huwag ka na sana dumagdag pa sa problema ko at ng pamilya ko. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan ko. Sige po. Gagawin ko po ang gusto nyo. Yun lang sana ang pakiusap ko sa'yo. Sige. Aalis na ako. Sige po. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Pagkaalis ng nanay ni Kenneth, dahan-dahan umagos ang luha ko sa aking mga pisngi. Hindi ko na mapigilan sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Walang tigil sa pagluha ang mga mata ko. Hagulgol sa pag-iyak. Bakit ganito yung nangyari sa amin ni Kenneth? Bakit? Kailan lang? Masaya kaming dalawa. Nagkwekwentuhan, nag-aasaran, pinagluluto ng breakfast sa isa't isa. Pagising ko, siya yung unang nagpapangiti sa akin. Bakit ganito? Bakit? Natapos ang araw na wala akong ginawa kung hindi umiyak na umiyak. Namumugto na yung aking mga mata. Nawalan na ako ng gana sa pag-aaral. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nag-drop na si Kenneth sa pag-aaral. Siguro nga, dapat kalimutan ko na siya. Magiging ama na siya. Normal na buhay. Hindi tulad sa akin, pag kami ang nagkatuluyan. Masakit at mahirap man tanggapin pero kailangan ko magpatuloy. Lumipas ang halos 2 buwan, hindi ko pa rin ganun katanggap ang nalaman ko.
umiiyak pa rin ako. Gabi-gabi. Lalo na kapag nakakakita ako ng McDonald's. Bumabalik ang mga alaalang noong magkasama pa kami ni Kenneth. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi. May humarang sa aking 3 lalaki. Akin yung cellphone mo. Pati bag at wallet. Kung ayaw mo masaktan. Tumakbo ako. Pero naabutan nila ako. Pinagbubugbog ako ng 3 lalaki. Hoy! Tigilan niyo yan! Biglang sumigaw sa hindi kalayuan. Tumatakbo ito at papalapit ng papalapit. 5'9" ang taas, maputi, at matipuno ang pangangatawan. Pinagsasapak niya ang 3 lalaki na bumugbog sa akin. Nakatakbo ang 3 lalaki pagkatapos niya itong pagsusuntukin. Ayos ka lang ba? Wala bang nakuha sa'yo? Teka, ang boses na yun, parang narinig ko na dati. Medyo nahihilo pa ako nang dahil sa nangyari. Kaya hindi ko namukhaan yung tumulong sa akin. At nang mahimasmasan ako, Kenneth? Kenneth? Totoo ba itong nakikita ko? Si Kenneth nga! Makdo, okay ka lang ba? Wala bang nakuha sa'yo? Unti-unting pumatak ang luha ko habang kinakausap ako ni Kenneth. Ang tagal kitang inintay. Hindi mo lang alam kung ano yung nangyari sa buhay ko simula nang iniwan mo ko. Gabi-gabi akong umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Miss na kita. Pabulong kong sinabi. Habang umiiyak. Tumayo ka na dyan. Para kang bata. Iyak ka ng iyak. Tara na. Umuwi na tayo. Karga-karga ako ni Kenneth pa uwi ng apartment. Pagdating sa bahay, ano nangyari? Bakit bumalik ka dito? Kukunin sana kitang ninong sa anak ko. Ganun ba? Malungkot kong tugon. Ilang minuto ding tumahimik. Bigla akong inampas ni Kenneth sa balikat. Ano ba? Biro lang. Ito naman. Hindi magandang biro yun. O sige na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inamin na sa akin ni Jay na hindi sa akin ang pinagbubuntis niya. May nakatalik siya habang kami. Ayaw siyang panagutan nito. Kaya naisip daw niya na sa akin ipaako yung responsibilidad. Hindi ako pumayag. Ayokong maging ama agad sa batang hindi naman sa akin ang galing. Kaya naghiwalay kami ni Jane. Ilang linggo din ang nakalipas. Ibanalita sa akin ni Jane na papanagutan na siya ng lalaki. Kaya, eto ako ngayon. Binalikan ko na yung pinakamamahal at iyakin kong si Makdo. Paano yung nanay mo? Pumunta siya dito para sabihan ako na iwasan ka na. Ayun ba? Alam ko yon. Sinabi sa akin ni Mama. Nag-away nga kami ni Mama dahil doon. Pero, okay na. Matagalan lang yung pagbabalik ko dito kasi hindi niya agad matanggap yung relasyon natin. Pero hindi rin nagtagal. Pumayag din siya. Kenneth, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nandito ka na ulit. Akala ko, hindi na kita makakasama.
Ngayon, Raymond, handa na ako makipagrelasyon sa'yo. Naghalikan kaming dalawa na para bang sabik sa isa't isa, na puno ng nag-aalab na romance ang gabing yun. Gusto mo, Kenneth, ipasok yan sa ano ko? Ha? Sigurado ka? Oo. Mahal kita at kakayanin ko. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Kontento na ako sa ganito. Tsaka, ayoko nasasaktan ka. Sabay turo sa alaga niya. Tingnan mo, kakayanin mo ba yan? Pabirong banat ni Kenneth. Sabi ko nga hindi. Sabay ngiti. At nagsimula na nga ang magandang pagsasama namin ni Kenneth. Lumipas ang ilang taon, sabay kaming graduate ni Kenneth sa kursong nursing sa Arellano University. At tulad ng inaasahan, pareho kaming nakapasa sa exam. At ngayon, RN na kaming parehas. Pagkagising ko kinabukasan, wala si Kenneth. Pero, nag-text siya. Macdo, magkita tayo mamayang 3 p.m. sa McDonald's. Sa tabi ng UE. Bakit? Reply ko. Basta, pumunta ka na lang. Naligo ako at naghanda para pumunta sa McDo. 1, 2 oras ang lumipas, wala pa siya. Habang inaantay ko siya sa loob ng McDonald's, napansin ko may pinagkakaguluhan yung mga estudyante sa labas. Nakiusisa ako. Unti-unti kong naaninag kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Tumawag kayo ng ambulansya! Kenneth! Gumising ka! Punong-puno ng dugo ang buong katawan ni Kenneth. Nasa labas ako ng ER. Hindi mapakali, kabado at pawis na pawis. Tinawagan ko kagad yung nanay ni Kenneth. Ma, si Kenneth po. Naiiyak kong sabi sa nanay ni Kenneth. Bakit? Ano nangyari? Naaksidente po siya. Nabangga siya ng isang kotse. Nasa ER po siya ngayon. Dito sa UERM Hospital. Please, pumunta na po kayo. Ilang oras ang nakalipas. Wala pa rin resulta. Dumating na yung nanay ni Kenneth. Asan ang anak ko? Saktong labas ng doktor. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Kayo po ba yung ina ng pasyente? Hindi naging magandang resulta. Ano, Dok? Hiligtas niyo po yung anak ko, Dok. Mrs., huminahon po kayo. Dok, ano po bang findings? Sabi ko, malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Dahil doon, may mga namuong dugo sa utak ng pasyente. At basag ang lower part ng spinal column niya. Comatose na yung pasyente. Unconscious na yung katawan niya ngayon. Tumaloy ng mabilis ang luha ko. Hindi ko napigilang umiyak. Dok, may pag-asa pa siyang makarecover, di ba? Please, Dok, sabihin niyo. Sa case ng pasyente, maliit lang yung tsansa. Kung makarecover man siya, magiging ilang tanggulay na siya. Imomonitor namin siya within 24 hours. Pag walang pagbabago, pwedeng hindi na magising ang pasyente ng tuluyan. Naging malungkot ang sitwasyon. Iyak ng iyak ang nanay ni Kenneth. Habang ako,
tinatatagan ko ang aking sarili. Lumipas ang ilang oras. Wala pa rin nangyari. Raymond, uuwi muna ako sa bahay. Babalik ako kagad. Bantayan mo ang anak ko, ha? Pagkaalis ng nanay ni Kenneth, dinala si Kenneth sa ICU. Pumasok ako. Hindi ko na naman napigilang umiyak. May pumasok na nurse. Excuse me sir, pamilya po ba kayo ng pasyente? May nakuha po kasi kami sa kanya. Isang sobre at maliit na kahon. Pagmamayari po ata ito ng pasyente. Pagkakuha ko ng sobre at maliit na kahon, pinasa ko kagad ang laman ng sobre. Macdo, happy 3rd year anniversary. Patuloy kitang aalagaan at hindi kita sasaktan. Mahal na mahal kita. Ikaw na nagsilbing mata ko, puso. Kaya wag mo akong iwan. Kasi mamamatay ako. Hindi natin alam kung kailan hihinto ang oras na nakalaan para sa atin. Maiksi lang ang buhay. Mas magandang matapos ng masaya kaysa sa puno ng pagdurusa. Dalawang singsing ang laman ng kahon. Sa ibabaw ng singsing, may nakaukit na Macdo. At sa ilalim naman ay pangalan naming dalawa. Napatingin ako kay Kenneth bigla. Macdo, gumising ka na please. Alam kong naririnig mo ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Gumising ka na. Marami pa tayong pangarap, di ba? Walang tigil ako sa pag-iyak. Kinuha ko ang kamay ni Kenneth. Ito yung simbolo ng pagmamahalan natin. Ang daya mo. Ikaw dapat yung magsusuot dito sa akin, di ba? Nakakainis ka. Isunod ko ang singsing sa kanya. Ganon din sa akin. Macdo, aantayin ko ang pagising mo. Habang natutulog ka pa, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Ilang beses mo na akong iniligtas. Hindi mo ako pinabayaan at hindi mo ako hiniyaang masaktan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan. Salamat sa singsing. Salamat sa importansya. Salamat sa pagmamahal na ipinapakita mo sa akin palagi. Iintayin ko ang pagising mo. Dumating na yung nanay ni Kenneth. Ano daw ang balita sa anak ko? Wala pa rin po eh. Pero mga 30 minutes babalik daw yung doktor dito para malaman kung ano po yung kalagayan niya. Ma, uuwi muna ako. Babalik din ako kagad. Malapit lang naman po dito yung apartment. Sige. Mag-ingat ka ha. Mabilis akong umuwi. Nagpalit lang ako ng damit kasi puro dugo at dali-dali na akong bumalik sa ospital. Medyo traffic pero nakarating din. Pagpasok ko ng ICU, Ma, ano daw pong lagay ni Kenneth? Nakatalakbong ng puting kumot si Kenneth. Nabitawan ko yung mga dala ko sa mga nakita ko. Wala na yung anak ko. Sabi ng nanay ni Kenneth, habang walang tigil siya sa pag-iyak. Muling dumaloy ang luha ko. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magpatuloy sa buhay ko. Ngayong wala na siya. Kenneth,
Mahal na mahal kita. Maraming taon ang nagdaan. Marami nang nagbago. Sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari. 8 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ka. Ngayon, kaharap ko ang iyong lapida. Kamusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dumalaw sa puntod mo. Marami nang nagbago. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng asawa at anak. 2 taon na kaming kasal ni Kay. Nagkaroon kami ng isang anak. Kenneth ang pangalan niya. Alam ni Kay ang tungkol sa atin. Tanggap naman niya. Tanggap naman niya ako. Tanggap niya tayo. Hindi ko pa din hinuhubad yung singsing na binigay mo. Miss na kita, Macdo. Okay. Alam nyo guys, isa to sa mga paborito kong story noon eh. Kahit paulit-ulit ko siyang basahin, naiiyak pa din ako. Sayang lang no, namatay kasi si Kenneth sa story eh. Alam nyo, itong story ang to magpapatunay na love has no gender. Love isn't always perfect. It isn't a fairy tale. It doesn't come always easy. Pero, alam nyo ba kung ano yung na-realize ko after I narrate this story? Yun yung sulitin natin bawat sandali. Nakasama natin yung mga taong mahal natin. Hindi lang to mag-a-apply sa partner, sa girlfriend, boyfriend o asawa natin. Kung hindi pati sa pamilya. Once again, I just wanted to commend the real owner of this story. Kayo, anong opinion sa kwento? I-comment nyo lang sa baba. Salamat.